Let's stand. Sige po. Let's close our eyes. Let's open up this service in prayer. Come on, everybody. Give worship to our Lord Jesus Christ right now. Palakpakan natin ang Panginoon ng malakas na malakas. Palakpak na para sa Diyos. Palakpak na para sa hari ng mga hari. Come on, everybody. Let's worship Him tonight. Ang buhay ng mga tao nandito, mababago, Lord. Ang lahat ng mga tao nandito, mga buhay nila pa, magiging maayos na maayos, Lord God. Pagpapalain nyo lahat ng mga tao nandito ngayon at may oras na pumunta at sumamba sa inyo. Come on, everybody. Thank the Lord right now. Thank Him for everything that He has done to your life. Pasalamatan natin ang Panginoon. Panginoon, salamat po. Salamat po sa gabi ito, Lord God. Salamat po na kahit kami pagod sa trabaho, nandito kami, Lord. Handa magpuri sa inyo. Pagpalain nyo ko po lahat. Lalo na po yung mga first time, mga VIP sa amin nandito tonight, Lord God. I pray, Lord, na lahat po ng tao na nandito, pagpapalain ninyo, Lord God. Lalabas sila na dala-dala ang pagpapala na galing sa inyo. Magkakaroon sila ng realization sa buhay nila kung ba't sila nandito ngayon, Panginoon. What is the purpose of their life? Why you have created them, Panginoon. And tonight, Lord God, while we are learning from you, Lord God, I pray that the Holy Spirit will minister to all of us tonight. Bigyan niyo po ako ng kalakasan, Panginoon. Patuloy niyo akong patatagin, Lord God, at bigyan niyo po ako ng wisdom and knowledge, Lord. Kayo po ang makita, kayo marinig. Itago niyo lang ako sa inyong likuran, Panginoon. In Jesus' mighty name, and everyone will shout and say, Amen! Ayan, sige po tayo. Wow, praise God. Okay. Ayan, pasensya na po at medyo hindi po maganda ang aking pakiramdam. Sorry po. Medyo may ubo po ako ng konti. Hope you will understand, everybody. Sandali po, ayos ko lang ito. Bakit ganito? Yan. Okay. Ayan, how many of you are excited tonight? Sabi mo nga dyan sa katabi mo, lalo na kung first timer, kapatid, you are blessed kasi nakarating ka. Ayan, blessed ka tonight. Kasi nakarating ka, no? Alam niyo po, kagandahan po sa atin sa Sunday, ang kagandahan po natin na Sunday night, na po, service natin, is nakakarating yung mga tao na hindi nakakarating ng Friday morning. Niniwala kayo doon? Meron mga tao na nakakarating ng Friday morning pero hindi nakakarating ng Sunday evening. Ngayon, pag Sunday naman, meron tayong nakakarating ng mga first-timer, and I pray na yung mga first-timer na darating, mabibless sila at darating na rin sila ng Friday morning, no? Kapag may Friday service tayo. Ngayon, pag Sunday kasi, madali na mag-invite kasi yung mga tao usually magsisimba talaga. No? Hahatakin nyo lang sila banda rito para may malaman lang silang katotohanan. Amen? Amen mo ba? You realize what I'm trying to say. And tonight, mga kapatid, ang gusto ko pong pag-usapan natin something very important. But before that, we just ask you to stand, please. And let's have our Bible declaration. Sige po. Dumadalangin ako sa Panginoon na ang Bible nyo hindi nyo nakakalimutan na tuwing Friday o Sunday man, dala nyo yan. Pastor, galing po akong trabaho sa umaga, bitbitin mo na. Okay? Huwag nyo po kalilimutan ng Bible, importante po ito, amen? Sige po, let's declare it. All of us, with the conviction. Sige po, 1, 2, 3, go! This is my Bible. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today I will be taught the Word of God. The same thing I boldly confess. My mind is alert. My mind is receptive. I am excited because I am about to receive the incorruptible, indestructible, ever-living seed of the Word of God. And I will never be the same. Never be the same again. When I come out in this place, in Jesus' name I confess. Shout amen. Amen. Alright, sige po tayo. So para po sa mga first timer namin na nandito ngayon, excited tayo kasi marami tayong first timer yan, no?
I just want to say additional lang sa mga first-timer, na dito po sa church na to, ang pinag-aaralan namin naman itong Bible, ano po? Yung Biblia po, as I said earlier, ito po yung manual ng buhay natin. At according po sa Biblia, ito po yung batas ng Diyos. Sabihin nyo nga, law of God. Law of God. The Bible is the law of God. Ngayon, kung ito yung law ng Diyos, kung ito yung batas ng Diyos, at hindi mo alam ang batas ng Diyos, meaning, hindi mo alam how to live. You don't know how to live your life. Kasi po, ito po yung batas ng Diyos. We are praying, of course. We are going to church, of course. But if you don't know what is written here, kung hindi natin alam, kung ignorante tayo sa Bible, useless po lahat yung pananambahan na ginagawa natin. Okay? Useless po lahat. Kaya po, sa mga VIP na nandito, gusto ko po sabihin sa inyo na ang Bible po is napaka-importante. So dito po sa church na to, we encourage everyone to face the book rather than Facebook. Ano po ba? So pwede ka naman mag-Facebook, pero unahin mo muna yung book. Book of God, yung book of the law. Tama? So, ang importante po sa buhay ng ito, mga kapatid, sa Diyos, sa buhay natin. Tama? Importante po ba na may Diyos ang tao sa buhay natin? Amen. Okay, sino naka-attend ng conference 1 and 2? Come on, taas ang kamay. I want to see your hands. Yan, okay. So, hindi lahat. But I want to share with you something, po. Sino yung mga na-bless na pumunta ron? Grabe, nakaka-bless, no? Parang kulang eh. Parang kulang yung araw. Parang kulang yung oras. Alam mo ba na 11:30 na buhay pa kami? Ng second night, yung Sabado. Bakit? Kasi ang dami namin na-experience doon na minsan lang mangyari. Kasi yung mga pumunta roon is yung mga tao umiikot sa buong mundo. Bago sila nakarating dito, galing sila ng Pilipinas, Cagayan de Oro, Cebu, Palawan, Manila, bago sila nag-flight dito. And almost 70,000 people ang nakikinig sa kanila. Baka tapos eto sila, parating dito, andito sila ngayon, to encourage you, tapos sasabihin mo, ay, gagawin ako eh, hindi mo makakasama. Alam mo yun? Alam niyo mga kapatid, ito mga tao so nag-e-effort para encourage tayo lahat, empower tayo lahat. Ngayon kung ito'y Kristiyano na talaga, hindi mo pupunta yung mga ganung event, maraming nawawala sa'yo na hindi mo alam. At alam niyo po ba, nagkaroon kami ng closed door meeting with them? Bukod doon sa pastor and wife, nagkaroon kami ng pastors lang. Kami lang core group, nandun kami, 5 kami, 6 kami. Kung makikita ninyo na nagkaroon ng break, di ba? I announced the break for 15 minutes only. Nakabalik kami, nakapagsalita na si Pastor Junel, nakapagsalita na si Pastor Geraldine, wala pa kami. Dahil nandun kami one-on-one sa kanila. Alam niyo po ba na ang dami nila sinabi sa amin? Kaya excited sila bumalik agad this January. Usually, bumabalik sila dito taon-taon, pero this time, gusto nila bumalik ng January because they want to empower the Filipino Christians here in UAE. Tama? At ano sinabi ni Pastor Oriel, ni Bishop Oriel? From now on, I will not call myself Christian. Hindi na ako Christian mula ngayon. Tanong, bakit? Kasi maraming Christian daw sila, pero ano ginagawa sa buhay? Christian daw, pero ano ginagawa? They're doing many things, hindi naman Christian life. Christian ako, pero nanonood ako ng pornography. Christian ako, pero may asawa na ako, may asawa pa uli. Christian ako, pero nagiinom ako, naglalasing. Pero Christian ako. Kaya nga sabi ni Bishop Oriel, I will not call myself Christian now. From now on, I will call myself a follower of Jesus. Tama? Ang dami natin natututunan. Ang dami natin namimiss. At alam mo ba, ang pinakagusto ko roon, yung sinabi niya na, there is potential inside you that you don't know. Amen. Because God created you. Sabi sa katabi mo, God created you. There is something in you that you need to discover. Malaki ang potential mo, kapatid. Hindi mo lang alam. Because you don't know how to live. You are ignorant of the plan of God. Ignorante kasi tayo dito. Pag binasa mo ito at pinag-aralan mo, hindi lang dito sa church, nagbabasa ka on your own, malalaman mo yung plano ng Diyos sa buhay mo.
Now, kung hindi mo alam yung plano ng Diyos, ignorant kita. Talagang hindi mo alam na there is something in you na kung titignan mo lang at susuriin mo yung buhay mo, kapatid, malaki ang potential mo. And don't look at the person sa kanyang panlabas na kanyuan. Dahil si Lord hindi tumitingin sa panlabas. Ang tinitingnan niya yung panloob. Tama? So sino yung mga dalaga pa rito? Taas ang kamay. Taas. Ba't tinangya kayo kung taasan ng dalaga? Yan yung magtaas ng kamay. Ba't may lalaki nagtataas? Ano, dalaga ka? Di ba? Sabi doon sa conference, yung mga dalaga, hinahanap nila yung mga gwapo. Tama? Yung mga pogi ang hinahanap. Pero yung mga pogi raw, maganda na sa mata, pero masakit sa puso. Yun. Tama? Ang hanapin nyo raw, yung hindi naman kagwapuhan, mas maganda nga kung pangit ang hanapin mo. Kasi pangit lang sa panlabas yun, pero magaan sa puso. Amen. Tama? Amen ba? Kaya nga nung gabi yun, sinabi ni Bishop Oriel na yung mga pangit tuwan-tuwa. Ayan, tuwan-tuwa kayo. Alam nyo, nung pagkatapos ng conference na yun, every single moment of that, I am so blessed. Kasi po, ang dami natin narinig na bagong revelation doon sa mga mentors natin. Alam niyo po ba mga kapatid, I would like to tell you something. Kapag po mayroong mga conference sa Pilipinas, ang bayad po, 1,600 minimum pataas. At kapag tinignan mo yung mga place kung saan sila ginagawa yung conference, puno yun! At nakikita mo na 95% estudyante. At ang ginagawa po ng mga tao roon, bumibili sila, nagtitinda sila, gumagawa sila ng kakanin, nagtitinda sila ng ano-ano, gumagawa sila ng extra money just to attend the conference. Ganun po kamahal, pero tingnan niyo mga venue. See my Facebook, andun lahat. Kinapin-paste ko doon sa Facebook ko yung mga event, papunta sila rito. Simula sa Cagayan de Oro. Araw-araw yon hanggang dito. Makita niyo yung mga tao umaattend. Pagkatapos, alam niyo ba pag naandoon ka sa conference sa Pilipinas, napaka-bless mo kapag nakapagpa-picture ka sa mga yan. Napaka-bless mo. Alam niyo ba yung pamangkin ko? Sabi sa akin, Uncle, bakit si Bishop Oriel? Katabi-katabi mo na, halos kalungin mo na. Eh sa amin, napakalayo na, hindi tayo makita. Kasi mga conference sa atin, ginagawa sa mga basketball court na kapag ando ka sa taas, at tingin mo sa kanila, gano'n na lang. Samantalang dito, andito sila, nandiyan ka lang. Tama? Mga kapatid, babalik sila ng January. I want you to push yourself to come. Huwag niyo po aksayahin yung mga ganung conference. Kasi po ang dami natin natututunan doon. We were encouraged. Nakita niyo? Huwag po tayo absent doon. January 10-11 pa. 10-11. So, Friday and Saturday yon. So, kung ikaw hindi nakakapag-day off ng Friday, Saturday, pumasok ka na ng pumasok, huwag ka na mag-day off, at atinan mo yun. Ano tawag doon? Yung change day off ba yun? Tawag doon? Offset. Offset, para makarating ka lang. Sick leave, back pay. Oh. Huwag niyo po aksayahin kasi po napakaganda. We enjoy our each time of us there. Ako po, napakaganda po ng message po. At may encourage ka talaga. Makikita mo na ikaw pala is talagang merong plano ang Diyos sa buhay mo. No po? Marirealize mo yung napakaraming bagay sa Christian na hindi mo naririnig. Yung mga messages na hindi natin naririnig, maririnig mo roon. At nakakatuwa po na marinig yung mga message from those people na hindi naman natin talaga nakakasama araw-araw na po. So, it's an opportunity for us to be there. At gusto ko po sabihin sa inyo na itong January, I want you to come and experience yung po tinatawag na messages na naririnig natin sa kanila. Tama? Alam niyo ba na na-realize ko na ako pala is milyonaryo? Hindi ko alam. Sino yung nakarealize yung milyonaryo pala siya? Grabe mayaman tayo! Di ba? Ang isip mo lang, ang hirap mo. Yan lagi yung sinasabi. Kamusta kapatid? Ito nga, hirap. O yun, yun ang lumabas sa bibig mo. Talaga mahirap ka.
Talaga lagi kang walang pera, yun ang lumalabas sa bibig mo eh. Tama? Ang thinking daw natin, lagi tayong empleyado na lang. Dapat ang thinking mo this time, employee ka na. Employer. Amen. The one time ikaw lang owner ng company, hindi yung lagi ka na lang namamasukan. Kasi ibang bansa ang nag-colonize sa atin. Una Kastila, Apo, Amerikano. Lahat tayo kinolonize. Kaya yung thinking mo hanggang ngayon, nandun pa rin. Nahirap ka sa buhay mo. Adjur Darbar. Tama? Ngayon Kristyano na tayo, alam na natin katotohanan, pinalaya na tayo ni Lord from depression, anxiety. Amen? So, anak ka ng Diyos, alam mo yan. So, kung anak ka ng Diyos, you should be rich in your feeling. Kaya pag may nangamusta sa'yo, kamustahin ka. Kamusta kapatid? Ito, payaman ng payaman. Sabi mo, practice mo. Practice mo! Yan! Kamusta kayong lahat? Yan! Kasi what you say is what will happen, right? Kung sinasabi mo lagi kang hirap, sinasabi mo lagi kang walang pera, that will happen to you. Kung dinidiklan mo palagi ng payaman ka ng payaman, walang masama ron, ano masama? Tama? Ngayon, pag may nakutang, sabihin mo, parating pa lang. Tama? At least you declare na mayaman tayo lahat. Talaga naman mayaman tayo, di ba? Ang tatay natin na may-ari ng universe. So, bakit mo sinasabing mahirap ka? Tama? Pero pa sinabi ron, sabi doon, lumana ka ng conference, sabi, kapag ipinanganak kang mahirap, hindi mo kasalanan. Kasalanan ba pinanganak kang mahirap? Hindi mo kasalanan yon. Pero pag namatay kang mahirap, kasalanan mo na yun. Tama? Magtakay mo ang tanda mo, tumanda ka ng mahirap, pinanganak ka ng mahirap, tumanda ka pa rin mahirap. Tama? Bakit ka naman mahirap? Because you don't know how to live. Ano yung po ba na bago ko nakilala itong Biblia, meron kaming 5 credit card. At tatlo lang. Oo nga pala. Hindi niya alam, meron akong 2 nakatago eh. Hindi pa 3 lang. Pero yung 3 yon, puno yun. At alam niyo ba, dahil nakilala ko si Lord, unti-unti ko sinaran lahat yun. And praise God, bago po ako nag-full time, wala na. Sarado na lahat yung mga credit card. Wala na akong credit card. Alam niyo ba ang credit card, killing you slowly? Akala mo, ganda, no? May tatawag sa'yo, sabihin sa'yo. Alam niyo po ba na nakita namin ang inyong record? At kayo po'y good payer. At yung po inyong 15,000 maximum, gagawin na namin 25,000 ngayon. So, tuwan-tuwa ka ngayon. Hindi mo alam, binabaon ka na ng credit card unti-unti. Tama? Yang utang na yan, iwasan po natin yan. Yan ang isa sa mga hindrances sa paglago mo sa buhay, kapatid. Kasi lalo na yung yung wala ka talagang ganito, hindi mo alam ito. Sa Pilipinas kasi, pag nakakuha ng credit card, ang hirap. Ang dahil pang hihingin sa'yo. Dito, credit card, hahabulin ka. Kasi siyempre, ikaw naman, lahat ng bangko yan. Pagbukas ng pitakan, doon lahat. Pupunta sa supermarket yan, bibili lang ng halagang 10 dirhams, credit card pa. At habang nakapila, talagang nakita niyo mga Pilipino yung kasunod, titingnan pa gano'n, pipiliin pa kung ano yung pinakamagandang credit card na gagamitin. Meron mga ganun Pilipino po. Talaga ipapakita pa sa'yo na ang dami ng credit card. Akala niya maganda yon. Hindi mo alam, binabaon mo yung sarili mo unti-unti dyan. Kaya kapatid, kung ikaw man is na merong mga credit card, marami kang utang, hindi kita pinatatamaan. Dinidiinan lang kita ngayon. Na mag-isip-isip ka ba? Di ba? Ay sabi ni Bishop Uriel kagabi, buy, work. Kung buy ka ng buy, work ka ng work. Yes. Pay, so that you will work. Kasi buy ka ng buy, B-U-Y, hindi B-Y-E. Bili ka ng bili, kung ano hindi naman kailangan,
So, gagawin mo, magbabayad ka na magbabayad. Para makapagbayad ka, trabaho ka ng trabaho. Pag may nagyakad na sa'yo, oy, simba ka naman, may church kami roon, sama ka. Ay, may part-time ako eh, bakit dami kong bayaran? Tama? May part-time ako eh, bakit kasi gusto kong mag-part-time, kasi dami kong bayarin eh. Paano hindi na dami bayarin mo dahil pinagbibili, wala naman ka, hindi mo naman kailangan, once lang. Ang bibilin mo, yung need, hindi yung wants. Tama? Hello? Are you listening? Okay. Tell to your neighbor, kapatid. Isip-isip. Sa January, umatin ka. Tama? Para marami tayong matutunan. Amen po ba? Okay. At tanong mo kayo. Ano mauna? Engagement o maturity? Ba't tatatlo ako sumagot? Tanong ko kayo. Ano mauna? Engagement o maturity? Maturity. Ano ba talaga ate? O, isang tanong pa. Ano mauna? Engagement o maturity? Maturity. Sino nagsabi ng maturity? Tasamay! Huwag kayong mahiya. Kung tingin mo maturity, tasa kamay. Sino nagsabi engagement? Tasa kamay. Yung iba, wala kayo alam. Yung iba, huwag di ba na nagtaas? Ha? Okay, bigyan ko kayo ng practical example. Nung kami po nasa Dubai pa. Ayan. Wala kasi yung picture ni Dinime, yan lang. Nung kami po nasa Dubai pa. Okay? Sa Dubai po yan, no? Nung kami po nasa Dubai pa, no? Nakita yung may tsura niya nasa taas na yun? Yan. Nakita yan? Tapos, ito. O kaya yun. Okay? Alam niyo po ba yung nasa Dubai pa kami po yung nakatira sa 3-bedroom pa lang. Tapos nandun kami sa loob ng master bedroom, malaking master bedroom namin. At yung pong batang yan, yung mga edad niyang yan, napakasutil. Alam mo yung sutil na, hindi naman sutil na, parang nambabasa sa magulang. Hindi naman ganun. Meaning, kapag po yan naglalaro doon sa sahel, nagkalat ang mga laruan. Meron po siyang mattress doon yung ABCD, yung parang binububuo mo na map, rubber map, andun siya. Kapag siya nandoon, nagkalat talaga yung lahat ng laruan niya. Pag sinasabi sa kanya, Tina May, Christina, sabi ni Pastor Rivers, Tina May, clean your toys, please. Walang ginagawa yun. Para siyang walang naririnig. Tapos ang arte niya, ganyan. Yan. Christina May, please clean your toys. Kasi natural mga bata, di ba, daming kalat yan no? Minsan nga yung coins, yung 1 dirham, nandun sa loob ng VHS player. Alam mo yun? Di ba may VHS player pa noong araw? Di ba? Punong-puno ng coins yun. Kaya pala ayaw tumakbo ng player, panay coins sa loob. Ginawa siya. Sabi ko, Christina May, clean your toys. So ayaw niya talaga mag-clean. So ginawa ko, ginawa ko. Makinig tayo ha. Sabi ko sa kanya, Christina, I will pick up the toy number 1. I will put it in the basket. So you do the toy number 2. Yan. So ginawa ni Christina, pinulot yung toy number 2, inilagay niya sa basket. Tama? So sabi ko, Christina, I will pick up the toy number 3. I will put it in the basket, and you pick up the toy number 4. So she picked up the toy number 4, put it in the plastic, and in the basket. So I pick up the toy number 5, she pick up the 6, I pick up 7, she pick up 8, and so on. So after 2-3 weeks po, mga kapatid, naging malinis laging laruan niya. So meaning, before you become mature, you should be engaged. Tama? Sa buhay natin na Kristiyano, kaya pala pa-baby ka hanggang ngayon. Kasi hanggang ngayon, hindi ka pa engaged. Hindi ka pa involved. Nakaupo ka lang dyan. Tama? Hanggang ngayon, ang tagal mo ng Kristiyano, nakaupo ka lang dyan, wala kang ginagawa, kaya hanggang ngayon, pa-baby ka pa rin Kristiyano. Amen? Sinasabi lang sa leader mo, magbasa ka ng Bible, mag-devotion ka, hanggang ngayon ayaw mo.
Ang tigas ng ulo mo. Kaya ka hindi nagmamature because you're not engaged in what the church is doing. Tama? At alam niyo po ba yung mga taong hindi involved? Alam niyo yung mga taong nakaupo lang sila dyan? Yung mga bench warmer, alam niyo sila? Yan yung maraming napapansin. Are you with me? Kapag ang isang Kristiyano nakaupo lang at walang ginagawa, maraming nakikita yan. Maraming napapansin na lalo nagiging hindrance sa buhay niya. Sa halip na lumago siya, hindi siya lumalago. Ang tagal niya nang nakaupo dyan, wala siyang ginagawa. Kaya hindi siya lumalago. Kristiyano. Tama? Nag-selfie. Hindi lang napansin sa leader, nag-left the group. Hindi lang nag-like yung sa leader, nag-left the group na. Bakit? Bakit po tingin nyo? Kasi nga, pabebe pa hanggang ngayon eh. Tama? Hanggang ngayon, pabebe ka pa rin, hindi ka na napansin, nag-left the group ka na. Hindi ka na napasalamatan, umalis ka na ng church. Gusto mo lagi recognition. Tama? Kasi po, isang Kristiyano na hindi matured, sabihin ko sa inyo, sa konting bagay lang, magagalit yan, magtatampo yan, aalis yan, masasaktan yan. Bakit? Kasi na hindi siya matured na Kristiyano. Why? Because she or he is not involved. Hindi siya engaged. So today, I will have the power of engagement. Say, the power of engagement. Isa pa, the power of engagement. So tanong ko ulit kayo, ano yung mauna? Maturity or engagement? Yan! Before you mature, you need to be engaged. Hindi engaged na love, ha? Sabi mo sa katabi mo, dapat involved tayo. Sabi mo. Dapat involved tayo. At alam niyo po ba, kung bakit maraming churches ay hindi po lumalago, alam niyo kung bakit? Kasi yung mga dumadating sa church, lahat ng listener, they're not doer of the word. Lahat sila nakikinig lang, wala silang ginagawa dyan. Lahat sila umaattend lang. Pero hindi sila involved, hindi sila engaged in church activities. Tapos, makikita mo sila nagte-take note dyan, nakupo habang nagte-take note, dyan kagaya ni Nicole, nagte-take note, praise God, po. Pero kung marami nagte-take notes for information lang, wala talagang transformation ng buhay. Tama? Kaya po yung church, hindi lumalago, kasi ang kinakreate natin, panay-member lang. Sabi mo, member. Member. Dito sa church na to, we don't want you to just to be a member. We don't offer membership here. Para po sa mga bago, hindi po kami nag-o-offer ng membership dito. We offer leadership. We offer discipleship. Kaya po ang goal ng church, to make every believer a leader of leaders. Gusto namin maging leader kayo ng mga leaders. At yung mga ganong conference, doon nakikita mo yung sarili mo, grabe. Paglabas mo ng conference, grabe. Sabi ko na nga ba, leader ako eh. Sabi ko na nga ba, iba yung tingin ng Diyos sa akin eh. Yun, yung meron kang parang igniter. Pag dumadating ka sa mga conference, igniter yun. Para lalo kang uminit, lalo mong malaman yung mission mo dito sa lupa. Bakit ka nandito? Tama? You know what? If you don't know how to live, you will not success. There is no success. Bakit? Kasi hindi mo alam kung paano mabuhay. Tama? So now, nandito ka na sa church, ang gusto ko sa Diyos sa'yo, mag-engage ka. Tinan mo, ang dami na, wala tayong drummer, ako yung pumapalo roon. Mag-drums ka, baka marunong ka. Huwag kang mahiya. Tama? Listen to this. Kung ang trabaho naging hindrance, ang pray mo kay Lord yan. Lord, ang ganda ng trabaho ko eh. Pero ang problema, nagiging hindrance ko sa paglugaw ko sa Christian eh. Bigyan mo ako ng mas magandang trabaho, Lord. Para naman makapagsilbi ako sa'yo. At sabi niyo sa conference, habang binibigyan ka ng magandang trabaho, dapat lalo ka sumisipag. Hindi yung trabaho nagiging dahilan, kaya nawawala. Tama? Ipinag-pray mo, Panginoon, gusto ko magkaroon ng magandang trabaho. Sabi ni Lord, granted. Pastor, hindi mo na ako makaka-attend kasi pagod ako eh. Ang dami kong trabaho, pagod eh. So yung trabaho hiningi
kay Lord, naging dahilan para mawala siya. Pero believe me, ang Diyos, kayang-kayang kunin ng trabaho mo in one click. One click lang yan. Isang paper lang yan galing sa manager na terminate ka na. Tapos. Experience ko na yan, magmula naging pastor ako. Ang dami kong nagpapapray, visit visa, na nakakita ang trabaho na wala na. Kasi may trabaho na. Ang pinuntahan lang, yung prayer. Eh, pag-pray siya. Hindi po ganun ang buhay Kristiyano. And then you will say that I'm a Christian? How do you say that you're a Christian? Are you doing something for God? Because pag sinabi mong Christian, meron kang ginagawa for the Lord. At si Lord, kaya ka binibless kasi meron kang dapat gawin para sa Kanya. Tama? So sometimes, hindi natin nare-realize yun. Akala natin, yung pagdating natin sa church is okay na. Alam niyo po ba, nakakatawa, yung pong Jesus Christ, the Deliverer of Abu Dhabi, JCPD magpapamentor na sa atin. At sabi nila, kailangan daw maka-attend sila sa January. Kita nyo? Bakit? Kasi na-realize si Pastor Ryan na hindi sila lumalago. Dami na, tagal na nila, hanggang ngayon nandun sila sa room. Oh. Tayo, magmula nung pinuwersa natin to make every believer a leader of leaders. Lumago tayo lahat, kapatid. So dito, dumadami tayo, hindi lang quantity, but by quality. So dahil dumadami tayo by quality, sumabay ka. Nagte-training lahat, umati na encounter, ikaw nandyan lang nakaupo. Tama? Mag-effort ka. Sabi ni Sister Nora kanina, nakaka-attend ako ng training, nakaka-attend ako ng, thank God. Kasi para sa iyo yun. Amen. Kapag na-train ka, na-equip ka, hindi ko kukunin sa iyo. That's for you. To be an unshakable Christian. Meron kang unshakable faith. Hindi ka na pwedeng hatakin ng kahit sa isang paniniwala dyan. Kahit na yung mga tiga rito, bigyan ka ng pera dyan, hindi ka papahatak. Kasi alam mo na yun, totoo. Ang dami na yung Pilipino yung nagtalukbo ngayon dahil sa pera. Alam ko yan. Nahatak sila ng paniniwala nyo dahil may pera, dahil may trabaho. Hindi nila alam. Binenta nila yung kaluluwa nila sa hell. Tama? Pag ikaw nanampalataya, alamin mo yung pananampalataya mo. Dapat nandoon ka because you know what you're doing. Hindi lang nakaupo ka doon. Tama? Para sa mga bago natin, kanina sabi ko, dito nagko-communion tayo. Maaaring iba yung pagko-communion. Doon sa kinalaki natin church, ibang-iba yung way. Pero po, lagi yung sinasabi, hindi importante yung kung bakit, kung paano. Ang importante yung bakit yung ginagawa. O, alam ba natin, nagko-communion tayo, alam ba kung bakit? Di ba? Lalabas ulit, hindi lang mo. Talikod ka na. Tapos pag-uwiin na, peace be with you, sister. Pweh. Di ba gano'n? Katabi mo na yun, ang tagal-tagal na ito sa church, hindi mo nga kilala kung sino. Pero katabi mo yun, ang tagal na. Ilang taon na kayo magkatabi mo sa area ngayon. Tama? Mga kapatid, kaya po ako, ewan ko ba't ako napunta rito, hindi mo ito message ko. Nililid ako ni Lord dito alam ko Kasi kung mga kapatid, gusto ko maintindihan ninyo lahat, na papasok ang 2020, magkaroon ka ng New Year's resolution. Alam niyo ba doon sa aming pastor and wife mentoring, sabi ko ni Pastor Cesar, bless na bless kami, grabe. Kasi nandiyan lang si Pastor Cesar, isang table lang kami. Mantakin mo yun, ang dami-dami silya doon, umupo sa harap namin. Round table gabi, kasama ko si Jan at saka si JJ, sa kami ni Pastor. Alam mo na, nakaupo kami ganun, round table. Ang dami ng mga upuan, doon umupo sa tapat namin, pati si Bishop Oriel doon din umupo. Ang lapit! At meron sinabi si Pastor Cesar, at gusto ko kunin nyo to. Ang sabi niya, what you want to do in the future and when you want it to happen. Grabe yun, tumatak sa utak ko yun. Tumatak. What do you want to do as a Christian and when do you want it to happen? Ano yung gusto mong gawin sa buhay mo at kailan mo gusto mangyari yun? Alam niyo ba, hindi bumitaw sa utak ko yun? Hindi bumitaw. Alam mo, prayer ko ngayon? Sabi ko, Lord, by December 2020, we want our church in Abu Dhabi to be 500 people. And I want it on December 31, 2020. Yun talaga sinabi ko. Kasi tinamaan ako, yung what do you want and when you want it to happen. May imposible ba sa Diyos? Pero kasi involved si Lord, hindi imposible yun.
Ngayon, ang gusto ko sabihin sa inyo, church natin to, tama? Are you proud of your church? So gagawin natin yon. What do you want to do? Lord, we want to harvest 300 more people to add here on December 2020. Within the next 14 months. We want it, Lord, 500 close. Minimum. We want it on December before the end of the year 2020. So kapag sinabi mong ganun gusto mo, gagawin natin to. Kung hindi ka pa sa leader, kung sa leader ka na. Kung hindi ka pa magte-training ka na sa December. December 5, 6, 7, next encounter natin. Kung ikaw ang tagal ng Annex team, wala ka pa sa cell group hanggang ngayon, abay, sumipa ka na. Tama? Kung nakasolto ka na, siya tapos sa solto rito. Na wala pa cell group. Come on, kung nasa solto ka na, mag-isip-isip ka na. SOL 2, School of Leaders 2. Nagte-training ka. Ang tinuturo doon, how to open a cell group. So, Soul 1 ka pa, lesson 1 ka pa lang ng Soul 2, nag-o-open ka na ng cell group mo, kapatid. Para mangyari yun, come on, let's do it for God's glory. Grabe, ito, nakakasama rin. Ba't lumipat to? Napindot ko. Ayan, you need to be involved engaged to people's ministry. Ayan na. People's ministry. Ang people's ministry is helping someone for them to know Jesus in their lives. Yung mga first timer na nandito kayo, mga kapatid, gusto ko po sabihin sa inyo mga first timer, I'm talking to you guys. Meron kang tatlong C, paglabas mo rito, yan. Choices for you to have chances to have changes. Kahapon no, alam niyo po ba, ng 2002, pumasok ako sa church sa Dubai, 2002 sa Holy Trinity. Katabi lang yun ng dati kong church. Ang dati kong church, Roman Catholic. Roman Catholic po ako, hindi ko kayo alam kung ano kayo. So, lumipat ako doon sa Holy Trinity kasi may nag-invite sa amin. Ganitong church. It was June 2, 2002. Nung narinig ko yung choices na yan para magkaroon ng changes, sinubukan naman. Bumalik kami next Friday. Bumalik ulit kami next Friday. Bumalik kami next Friday. At alam niyo ba na simula June 2, 2002 hanggang ngayon, hindi na ako bumalik sa church na yun. Nandito lang kami. And I don't ever imagine magiging Kristiyano talaga ako, magiging pastor pa. Hindi ko pinangarap yun. Pero dahil gusto mo na lumakad sa tawag ng Diyos, aba, hindi mo masama na maging pastor ka. Masama ba yun? It's a privilege to serve God. Tandaan niyo yan. It's a privilege. Hindi po lahat ng tao na bibigyan ng pagkakataon na kilalanin ng Diyos. Yung Diyos na nakasulat dito. Kasi napansin ko noon, nagsisimba ako, yung nandun sa harap na nagtuturo, meron dito eh. Meron siya dito, nakaganyan pa nga eh. Doon sa harap, pag nagtuturo siya, nakaganyan eh. Pero bakit ako, simula pinanganak, hanggang June 2002, hindi ko man lang alam laman ito. Pero kahit sa ako magsimbang branch no, meron silang ganito. Naisip niyo ba yun? Are you listening to what I'm saying? Dito, nandito tayo, pinag-aaralan natin ang Word of God. Meron tayong foundation. Yung pananampalataya may foundation. Salita ng Diyos. So hindi ka maaaring magkamali kasi may foundation ka. Tama? Huwag kayong pupunta doon sa hindi kayo nagbabasa ng Bible. Dapat po pinababasa ang Bible sa church. Dahil nakasulat na katotohanan dito. Ngayon, yung people's ministry na sinasabi ko rito, ito po yung mga tao na nagsishare ng gospel. Ito yung mga tao na nag-i-invite sa'yo. Kaya kayo in-invite dito, hindi po aksidente yan na nandito kayo mga kapatid. Hindi po aksidente. Pero paglabas nyo, you will decide. Kayo po magdi-decide dyan. Kami will decide. Because we want to know the truth. And the truth set us free. Yung katotohanan na nagpalaya sa atin. Tama? So ito pong people's ministry, I want you to be involved. I want you to be engaged. I want you to start inviting people now. Kung may target tayo ng December 2020, we want 500 people here minimum. But let's do it now. Magkaroon tayo ng isang focus. At yung ginagawa natin yun is to love God and to love people. Vision, to win souls and make disciples. Kailangan talaga mag-disciple tayo mga kapatid. Alam niyo ba itong ganito ka, hindi magsalita na, kahit masama pakiramdam ko? Sabi ni Bishop Uriel, Pastor, mukhang hindi nababago yung pagdami mo. Noong nakarang taon, bumalik kami, ganyan pa rin number mo, ngayon ganyan ka pa rin. Hindi mo, Pastor, ang dabilan niyo, may Dubai na, kasalanin.
Sabi ko gano'n. Baka yun din yun ang punta sa Abu Dhabi. Hindi po, iba po yun. Good, good. So, ano ngayon yung sinabi ni Pastor Cesar sa atin? Ano ngayon ang plano mo? So, lahat kami tinanong. So, sabi ko, Bishop, nag-pray talaga ako. Hirap sumagot. Kasi pag sila, pag nandito sila, talagang pupush ka. Pero alam niyo, gusto ko yun. Yung pag dumadating sila, tapos may may closed door kami lang. Ibang salitaan doon. Para sila nagsasalita sa mga ano talaga. Yung parang mga slaves sila. Bakit sinabi ganun? Kasi karne-karne, usapan daw, walang baby-baby roll. Walang pa-baby roll. Pastor Bawi, ilan ang member mo? Ilan ang umatid sa'yo? Ilan ang umatid sa'yo? Sabi niya. Sabi ko, Bishop, mga around 200 na kami. Kailan ba kayo nagsimula sa vision? Sabi ko, 2016 po, January, or 2015, December, November, ganyan. Ilan kayo nun? Sabi ko, 60 po. Ngayon, ilan na kayo? Around 200 po kami, 200, naglalaro po sa ganyan. Abay, sabi mo sa akin na karoon, 200 na kayo. Hindi po, Bishop, 160 lang, 170. Kaya 200 na. So, sa isang taon, 30 lang. Hindi po, meron na kami, di ba? Buti na lang, may Dubai alay na tayo. Pag wala, naku po, todas ako roon. So, alam niyo ba na kapag mayroong mga ganun tanungan, parang iniisip mo, parang nakakatakot. Hindi po nakakatakot yun. Because if somebody is pushing you, you will see your limit. Hanggang saan ka. Kaya po ganito akong magsalita ngayon. Kasi ganyan na tayo gagalaw. Kasi ang sabi ko, 500 tayo dito na sa Abu Dhabi by December 2020. So ginagawa natin yun because hindi dahil para kay Bishop, because we want to pursue yung pong greatest commission. Lalo tayo po focus sa greatest commission na nakalisulat sa Biblia. Tama? So yung pakiyugyug mo ngayon katabi mo, yugyugin mo, sabihin mo, kapatid! Simula na! Gawin natin para kay Lord. Tama? Gawin na natin people's ministry. Huwag po tayo tumpik-tumpik. Gawin na natin. Tama? Sige, meron pong story sa Bible. Can I have a reader, please? Can someone read this? One day, the widow of a Pakinig member nga po, of the pakinig. group of prophets came to Elisha and cried out, "My husband who served you is dead, and you know how he feared the Lord. But now a creditor has come, threatening to take my 2 sons as slaves. What can I do to help you?" Elisha said, "Tell me, what do you have in the house?" "Nothing at all, except a flask of olive oil," she replied. And Elisha said, "Borrow as many empty jars as you can from your friends and neighbors. Then go into your house with your sons and shut the door behind you. Pour olive oil from the flask into the jars, setting each one aside when it's filled." So she did, and as she was told. Her sons kept bringing jars to her, and she filled one after another. Soon, every container was full to the brim. "Bring me another jar," she said to one of her sons. "There aren't any more," he told her, and then the olive oil stopped flowing. When she told the man of God what had happened, he said to her, Now sell the olive oil and pay your debts, and you and your sons can live on what is left over." Okay. And they live heavily. Ano sabi? And they live happy ever after. Ano yung mga kapatid, itong story nito, napakaganda nito. Ang sabi ko kanina, the way for you to be matured is to be engaged. Tama? Yan ang sabi ko kanina. Now, kung titay natin mabuti itong story nito, maganda po ito, didiinan lang natin itong verse sa todo po. Kasi po dito, makikita natin na kapag may problema, talaga may solusyon. Tama? Kahit gano'n mo kabigat at dinadaanan mong problema, may solusyon. Ngayon, lahat ng problema may solusyon. Dumadaan ka mas sa napakabigat na problema, tapos totoo lang may solusyon. Pero yung solusyon na yun, mangyayari yun, depende sa desisyon mo. Ano yung desisyon mo? Kapag may problema ba ako, pupunta ka doon sa kabayong pula? Sarap, may problema ako eh. Kabayong pula, alam niyo yan? Tapos sa kanta mo, manok na pula. Tama? Kapag may problema ba ako, saan ako pupunta? Doon ba ako pupunta sa bar para mawala yung problema ko? Pag may problema ba ako, pupunta ko yung mga barkada ko na advice sa akin, mag-happenings,
O yung mga kakilala ko na nag-i-invite sa akin sa church? Para makakuha ko ng magandang advice. Tama? So dito po titignan natin yung story to. Merong problema, ang laki. So balikan natin. Let's meditate on this. Ito po sabi rito. The wife of a man from the company of the prophets cried out to Elisha. Si Elisha isa sa mga prophets siya sa Bible. At sabi rito, your servant, my husband, is dead. And you know that he feared the Lord. But now his creditor is coming to take my 2 boys as his slaves. Ayan. So meron pong isang widow. Itong widow na to, merong asawa. Yung asawa niya, estudyante ni Prophet Elisha. Isa sa mga nagsaserve kay Prophet Elisha, estudyante niya. Ibig sabihin, siguro, school prophets. So isa siya doon. Itong prophets na to, namatay. Pero ang mahirap nito, namatay siya, iniwanan pa yung asawa niya at 2 anak na utang. Talaga niyang utang na yan. Patsupit yan. Tama? Lalo na pag marami kang utang, naku po, katras namatay ka pa, iniwan mo yung pamilya mo, tagtag ka ng utang. Amen? Ito po yung nangyari dito. So meron siyang 2 anak na lalaki at pumunta siya kay Prophet Elisha. Sabi niya, Prophet Elisha, your servant, my husband is dead, and you know that he feared the Lord. But now his creditor is coming to take my 2 boys as his slaves. Alam niyo po ba ng mga panahon na yan, kapag marami kang utang at wala kang pambayad, ang kukunin niya sa'yo, collateral, yung mga anak mo at gagawing slaves. Sino rito yung may mga anak? Taas ang kamay. 2 lalaki yan. Naku, tama-tama kay Sister Lorena sa kay Brother Anthony. 2 lalaki yung anak nila. Ano kaya kung 2 anak mo lalaki kukunin para gawing slaves? Tama pa ba ito nun? Na yung anak mo, hindi mo malang pinagdadapuan ng lamok? Baka tapos kukunin lang sa'yo para gawing slaves. Ano ibig sabihin nun? Alipin. Aalipinin doon sa bahay na may bahay dahil nangutang ka. Ngayon, ganun kabigat yung problema mo. Hindi lang yun, kasi may naniningil sa'yo. Parang ano, $1 money? May $1 ba kayo dyan tanong? $1 please. Yeah. Ito ang problema. Kapag mayroong mga creditor na pupunta sa'yo, halos araw-araw yan, may kumakatok sa bahay mo. At pagbukas mo ng bahay, yun yung creditor mo na gustong kunin yung 2 anak mo dahil sa utang na hindi mo bayaran. Are you with me? Nasusundan niyo ba pinag-usapan natin? So tingnan niyo yung itsura ng isang babaeng na widow pagkatapos iniwan ng utang. Tama? Ngayon, tingnan nyo. Yung mga babaeng yan, sa tingin nyo, may 2 anak binantin nyo yung anak bata pa yun, hindi sabihin. So sa tingin nyo ba, pwede ba siya magbenta ng katawan niya para makabayad ng utang? Anong no? Sino sabi pwede? Pwede! Gagawa ko ng paraan para makabayad ako ng utang kasi mahal na mahal ko yung anak ko. Tama? Tama? Pwede ba ako mag-prostitute para mabayaran ko yung utang ko? Pwede. Bakit hindi? Pwede. Desisyon niya yun. Kaya sabi ko kanina, this depend on your decision. Kung paano mo mababayaran yung utang niya. Tama? Pwede siyang pumunta. Meron siyang desisyon. Pwede siyang mag-aliw, magbenta ng katawan niya para makabayad siya sa utang. Pwede yun. Kasi babae siya. Tama? Pangalawa, pwede ba siyang pumunta sa ibang tao? Pwede. Pwede, para kumunang uutang ulit, para ipubayad sa utang. Pupunta tayo kay Aling Nena. Ang kailangan lang nung passport. Kasi sabi ko sa inyo, di ba, ang passport, hindi na owner ngayon. Emirates ID na. Ang passport, si Aling Edna na lang naghahanap, si Aling Nena. Wala niya kasi yun? Nagpapa 5-6. Tama? Pwede ka pumunta roon. Tama? Now, pwede ka rin pumunta sa mga tao na ginagamit ni Lord sa buhay mo. Let's, for example, sa CG leader mo.
Sa pastor mo, pwede kayong lumapit doon. Bakit? Kasi ito yung mga tao na makakatulong sa'yo spiritually. Sigurado hindi ka bibigyan ng magandang, ng pangit advice niyan. Tama? Amen? Sometimes, ang dami natin problema sa buhay. Sometimes, dumadaan tayo sa sobrang dami ng problema. Marami kang plano sa buhay mo, pero you don't involve yung mga leader mo sa simbahan. Dumidiskarte ka ng iyo. Tama? Tapos pag may problema na, Pastor, ganyan, laki ng problema ko. Bakit? Kasi po may ginawa ang ganyan, hindi ko alam yun ah. Hindi ba lang natin napag-pray yung ginawa niya? Tama po ba? You need to involve yung mga CG leader nyo, yung pastor nyo sa church. Involve nyo sila sa mga plano nyo gawin sa buhay nyo. Tama? Para maalalayan ko kahit sa prayer lang. So itong taong to, nagpunta rito, widow siya nagpunta sa man of God. Sabihin mo, man of God. Si Prophet Elisha is isang kilalang man of God. Dito siya pumunta at sinabi niya, yung servant mo, my husband is dead. Alam mo ba na tumitakot siya sa Panginoon, nagsisilbi siya sa'yo? But now his creditors coming to take my boys as slaves. So tingnan natin yung sagot ng isang man of God. Ito po yung sagot niya. At sabi, Elisha replied to her, how can I help you? Tell me, what do you have in your house? Your servant has nothing there at all, she said, except a small jar of olive oil. Elisha said, go around and ask all your neighbors for empty jars. Don't ask for just a few. Then go inside and shut the door behind you and your sons. Pour oil into all the jars, and as it is filled, put it in one side. Ano mo mapapansin niyo dyan sa sagot ni Prophet Elisha sa kanya? Ano yung napansin niyo? Ako may napansin ako dyan eh. Ha? Ano ba yung napansin niyo? Di ba sinabi yung situation niya? Meron siya sinagot? So makikita ninyo na ang sagot ng man of God, ang sagot ni Elisha sa kanya is prophetic. Tama? At kung titignan niyo yung lapit niya, Elisha replied to her. Nagsimula pa rin siya magsalita, may replied na si Elisha. At hindi pa nakakasagot yung widow, hindi pa sumasagot yung widow, sinundan niya na. How can I help you? Tell me what do you have in your house. Nakita niyo yung sagot? Di ba dapat, how can I help you? Eh kasi po, wala po akong pera eh. Ganito po kasi nangyari. Hindi ganon. Pagkasabi niya lang, how can I help you? Makes next question agad. Tell me, what do you have in your house? There's another question. Tama? Are you ready? Alam niyo po, yung mga leader niyo sa church, kapag nilapitan niyo yan, makakapagbigay yan ng mga advice. Ano po? Maaaring hindi direct sa pangailangan, pero po prayer can move mountains. Amen. Kung baong ka sa utang, prayer can move mountains. Prayer lang, matindi na yun. Maaaring walang pera si pastor, maaaring walang pera si group leader mo, pero pwede kanyang i-guide in his prayer, in her prayer, para maalalayan ka sa sitwasyon meron ka. Prophetic yun. Ngayon dito, tingnan nyo. Ang sabi niya dito, tell me what do you have in your house. What is house, do you think? Ano yung tingnan natin sa house? Ang house po, ang revelation sa akin ni Lord John, ito po yung revelation sa akin ni Lord. Ang revelation sa akin ni Lord, yung house, sabi po sa Bible, pag sinabi mong house, it is the house of God. It is house of the Lord. Now, tingnan natin mabuti yung revelation dito. Ito po, sinasabi rito, na meron siyang problema, gusto siyang tulungan ni Prophet Elisha, tinatanong siya muna kung anong meron sa iyong house. Sige, daanan muna natin yung kwento. Sabi po dito, your servant has nothing there at all, she said, except a small jar. May revelation din sa akin dyan, no? Only small jar. Actually, ang problema dyan, hindi naman yung oil na ginamit eh. Ang problema dyan yung small jar. Gusto ko makita niyo, hindi yung oil na binigay. Okay, Elisha said, go around and ask your neighbors for empty jars. So, ang problema, yung empty jars. Don't ask for just a few, then go inside, shut the door behind you and your sons, pour oil into the jars, and as it's filled, put it in one side. Next! Ito yung nangyari. So, she left him and shut the door behind her and her sons. They brought the jars to her
and she kept pouring. When all the jars were full, sabi niyo full, she said to her son, "Bring me another one." But he replied, "There is not jar left." Then the oil stopped flowing. Now, tingnan niyo mabuti yung revelation ni God dyan. Kanina, ang problema nila is pera na pambayad sa creditor. Kasi yung dalawang anak niya is kukunin. Lumapit siya sa man of God. Sabi ng man of God, "At paano kita matutulungan?" Susunod na tanong, ano bang meron ka sa bahay niyo? So, sabi niya, meron siya sa bahay nila na isang bote ng oil. Tama? Isang bote lang ng oil. Ang sabi ni Prophet Elisha, umikot kayo sa mga neighbor mo, sa mga kaibigan mo, maghanap kayo ng maraming lalagyan. Ano ba sa Tagalog yung lalagyan? Sisidlan. Tama ba yun? Sisidlan. Pag sinabing sisidlan, empty jars, so yung sisidlan, kailangan walang laman. So empty na sisidlan. At sabi rito, yung jar na lang doon sa maliit na bote na naiwanan ng asawa mo, yung oil, ibuhos mo lahat doon sa mga sisidlan na nakuha mo, punuin nyo lahat. Pagkatapos noon, napuno na lahat, at ang sabi ng mother niya, dalan mo pa ako ng isa, pero napuno na lahat. Ang sabi niya, there is not a jar left, then the oil what? Stop flowing. Ano nakikita niyo ron, kapatid? Ano nakikita niyo ron? Alam niyo po ba, revelation sa akin dito, ang ganda. Basahin mo natin next. Sabi nito, she went and told the man of God. Bumalik siya kay Prophet Elisha, and he said, "Go, sell the oil, and pay your debts. You and your sons can live on what is left." Nakita niyo? Nakita niyo, answered prayer agad? Wala pa siyang utang. Ang dami niya pang pambayad. Yung dalawang anak niya na mahal niya, ligtas pa. Ang dami pa natira. Dahil lang doon sa bote ng iniwan ng asawa niya, na maliit na bote, na may lamang oil. Nakita niyo yung prophetic word, nagkaroon ng magandang miracle? Alam niyo po ba na yung mga city leader niyo, yung mga leader niyo, can help you and make a miracle in your life? Ang problema lang, pag may problema ka, kung saan ka pumupunta? Tama? Ano't nasa loob ka ng church? Kung lalapitan mo naman, pag may problema ka, yung mga tao, wala sa church. Tama mo ba? Kaya nga may cell group leader, kaya nga may spiritual father and mother, sa kanila lumapit. Dahil may miracle na gagawin ng Diyos kapag sa Diyos, kapag doon ka sa mga servant ng God, lumapit. Nakuha mo yung ibig sabihin? Kasi pagka doon lumapit sa barkada mo, maganda trabaho, sabihin sa'yo, ano problema mo? Yung pera, may problema ako sa pera eh. Alin rito, punta sa bahay. Meron pa akong pinalamig doon, magluto tayong pulutan, mawawala na yung problema mo yan. Tama, mali? Ganun kaya kami dati. Pag may problema, iinom mo lang yan. Bukas, sigurado, doble problema mo. Tama? Nasolve ba yung problema sa pag-inom? Nasolve ba yung problema sa pag-enjoy? Hindi masosolve yun. Kasi pag nahulasan ka na, mas mabigat ang problema. Kasi hindi ka nakapasok, may hangover ka. Tinanggal ka pa sa trabaho, tapos. Tama? Wala kayong malalapitan. At kapag lumapit ka, please, sa cell group leader mo, sa pastors mo, maging obedient ka kung ano yung advice. She was very obedient. And sinabi sa kanya, pumunta ka sa mga kaibigan mo, pumunta ka sa mga kapitbahay mo, manghiram ka ng balde, ng planggana, ng kahit anong lalagyan. Tama? Mantakan mo katukod yung mga kapitbahay mo, nanghiram ka ng mga tabo, balde, planggana, lalagyan lang ng oil. At nakita mo, habang may lalagyan, hindi tumitigil yung oil. Pero nang naubos yung lalagyan, tumigil na. Sabi mo sa katabi mo, what a miracle. Tama? Sabi na, the prayer of a righteous man is powerful and effective. Tama? Alam niyo mga kapatid, kapag may kailangan ka, lalo na pagdating sa pera, si cell group leader, lumapit ka. Dahil si pastor, walang pahiram sa'yo. Tama? Tingnan niyo yung man of God. Nagbigay mo ng pera? Wala, pero miracle ang nangyari. May prophetic word from the Lord. Tama ba? Now, ang gusto kong tingnan natin dito is,
Nakita na natin istorya. Tingnan niyo po yung revelation ni Lord. Ano po? Ano ba yung revelation ni Lord? Kasi 500 eh, grabe. 14 months, 500. Mukhang marami-rami yun ah. Amen po ba? Okay. So, one thing you will see, if we will come back, ano po? If we will come back. Sabi rito, then go inside and shut the door behind you and your sons. Meaning, in-engage niya, in-involve niya ang kanyang mga anak. In-involve niya ang buong family niya. In-involve niya yung sarili niya sa advice ng pastor. Sa advice no? Man of God. Tama? So sinabi niya, manghiram ka. Involved. Engage siya eh. Andun agad siya eh. Tapos sinama niya pa yung family niya. Sinama niya pa yung dalawang anak niya. Alam niyo po mga kapatid. Meron po mapakita sa inyo rito. Yan po yung first time na invite ako doon sa business, professional, education center. Yan po yung school nila, Christina May. College siya, di ba? Yan po yung school nila. Ang estudyante po dyan, Pilipino. First time po ako na-invite dyan, I think 2 months ago, almost more than 2 months ago. Yan po yung first time. Kaya po ako in-invite dyan kasi yan yung mga bagong estudyante pumasok. Tapos po, last week lang, ayan, na-invite ulit ako before what do you call that? Before the conference. Tingnan niyo po, na-invite ako dyan, ito second time kasi sinabi sa akin na yan daw mga batang yan is meron mga suicidal attitude. Meron daw silang mga vices. Ano yung vices? Yung sa mga edad na yan, 15 to 20 years old, meron na po silang bisyo, mag-inom, manigarilyo. Okay? Meron silang mga suicide attitude. Ano yun? Suicidal attitude. Bakit? Baka may problema sa pamilya, baka may problema sa boyfriend, sa girlfriend. Kasi raw, halos lahat yan is nandun na sa mall at nag-aakbayan na doon sa mall pagkatapos ng pasok. Pagkatapos, mabibisyo. Walang mga bully. Alam mo yung bully rito, bully ron. Tapos yung nandun sila sa school, nagtuturo yung teacher, walang atensyon. Tama? Ano sila bibigyan ng atensyon? Yan po yung purpose ko sa second balik ko. Gumawa ko ng preaching. Diba rin? Now, because we're doing every believer to be a leader of leaders, isinare ko sa kanila yung leadership. Paano mo ililid yung sarili mo sa future mo? Tama? Alam niyo po ba, napakaraming kabataan. Anak mo siguro, pamangkin mo, mga kabataan na nandito ngayon, dito po yan, sa Abu Dhabi. Makikita mo na ang dami nilang ginagawa na hindi kasama sa plano ng Diyos sa buhay nila. They don't realize kung ano yung plano ng Diyos sa buhay nila. They're doing pornography, they're doing vices, inom dito, inom doon, sinisira nila yung buhay nila. So pinaliwanag ko sa kanila that you're so blessed. Because not everybody can go to your level of studying here abroad in college. Are they blessed? Blessed sila, meron sila mga nanay na kaya silang pag-aralin. Tama? Si Christina po, blessed na blessed. Binigyan kami ng wisdom ni Lord. Nasa tiyan pa lang yan pa ni Pastora Grace, kumuha na kami ng educational insurance. So kahit wala akong trabaho, she can study. Kasi may educational insurance. Kaya kung ikaw may anak na nasa tiyan pa, ikuha mo na. Wisdom yun. Kaysa ubus mo na, ubus sa kakainom. Kung ano pinagbibili mo, collection ka ng Jordan, collection ka ng ano-ano. Ibayad mo. Hindi mo mararamdaman, yung anak mo pala sa future, may pag-aaral na, libre na. Kahit sa school. Tama? Imagine niyo kung naka full time ako ngayon mag-aaral sa Tinimedia, hindi na kaya, uwi na yan. Tama po ba? So yung wisdom na galing kay Lord. At ito niyo mabuti, yung mga kabataan na yan is talaga pong walang ginagawa. At alam niyo po ba, praise God, kasi pag ako nagsasalita, lahat sila attentive talaga. Eh sa lakas ng boses ko, ano sila hindi may attentive? Tama? At kapag nagsasalita po ako dyan, nararamdaman ko, yung second time lalo na yan, na talagang tumatago sa puso nila yung sinasabi ko. At alam nila na pastor ako, kaya siyempre, parang mudugad yun. Kahit nasa school sila. Tama mo ba? Opportunity yan eh. Ito po yung pinagpe-pray natin. Campus Revolution, kagaya ng Pilipinas. Matagal na namin pinag-pray school na yan. At praise God, sinasagot na ni Lord. Taka mo, 2 times akong pinabalik at kinausap din nila ako. Sabi ko, mag-e-exert kami ng isang weekly
Bible study rito, si Tina May yung pahawakin natin dyan. Tama? Sasabihin natin yung kabataan na yan. Noon sa kwento natin, nakita natin na yung dalawang kabataan is nahatak. Hindi siya hinatak pa palabas, kundi nahatak pa paloob. And the house of God, yung sinasabi mo kanina, ang revelation ni Lord, pag sinabi mong house of the Lord, ito yung church. At ang empty jar is ikaw. Amen. Kailangan natin ng empty na sisidlan sa loob ng house ni Lord para madala natin yung mga tao sa loob ng church. Tama? Alam niyo mo ba na tumigil? Excuse me. Alam niyo ba na tumigil yung flow ng oil? Bakit tumigil? Wala na nalagyan. At siya sabi sa inyo noon pa, bakit tayo nilagay dito sa lugar na ito? Bakit tayo nilagay? Kasi masakit na tayo doon sa pinanggalingan natin. Ngayon, ang luwag natin. Pag binuksan mo yung likod na yan, meron pang another 300 na makakaupo dyan. Tama? Dito, pwede ka pa maglagay ng silya. Dito, doon. Pwede pa. Ang dami mong pwede ilagay. Ang dami natin sisidlan. Amen. Ang kailangan lang, yung mga vessel na gagamitin ni Lord kung saan ipopour yung anointing. Mga kapatid, nandito tayo sa lugar na to, kayo yung mga empty jar na kailangan ni Lord. You need to be engaged. You need to be involved sa ginagawa ng church. Pag sinabi sa'yo, magbasa ka ng Bible, mag-devotion ka, magbasa ka. Gagawin mo yun, hindi lang dahil check-checking ka. Gagawin mo yun because you want to know God in your life. Amen. Ay, magde-devotion ako. Bakit? Kasi malapit na si Pastor, magalit na naman yun. Si Everglade ko, magalit na naman. Ako na yung pangalan ko, may kita na naman sa screen eh. Nawala akong devotion eh. Tama? So, ginagawa mo lang yung pagbabasa ng Bible, ginagawa mo lang yung pagde-devotion kasi you know that someone will check you. Hindi po dapat ganon. Ginagawa mo yung devotion mo kasi you want to know God in your life. Amen. You want to know Him more. You want to equip yourself. Because in the end of the day, we will face our Creator. At tatanungin niya kung ano yung ginawa mo sa buhay mo nung buhay ka pa rito. Mantang mo si Jesus, lagi ko sinasabi ito eh. Si Jesus bumaba sa lupa, nagpapako. No, nagpapako sa cross. Yung dugo niya, binuhos lahat niya sa cross. Pagkatapos ng ulo niya, nagdugo lahat yan. Buong katawan niya, kamay paa, nagdugo. Hinagupit ang hinagupit. For you. Pagkatapos ito ako sa lumuluhod na nagdadasalita. At nagtitiri ka pa ng kandila doon. Eh, hindi naman Diyos yan. Amen. Tama ang pagsilbihan natin, Diyos sa buhay. Amen. Yun ang nakalagay dito sa Bible. Yun ang papako sa cross. Amen. Yun ang kilalanin natin kasi siyang salvation. I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Walang mga santo-santo, siya lang. Ang isa nakita ko sa Bible, ito yung isa nakaka-amaze eh. Yung mga santo-santo pinagpe-prayan ko noon, mga tauhan lang pala ni Jesus yun. Mga disciple niya lang pala. Tama? Samantalang pag-fiesta ng Imus Cavite, nag-iilaw-ilaw pa kami rin kay St. Paul. Eh si St. Paul pala yung mamamatay ng mga Kristyano at naging disciple niya ng Jesus. Akala ko siya yung Diyos namin. Tama? Ngayon, kilala na natin ng Diyos mga kapatid. Be engaged. Be involved. Alamin mo kung paano mo siya mapagsisilbihan in your own way. Tama? Andito tayo sa church to equip ourselves to be used for His kingdom, for His glory. Di ba? At sabi ni Pastor, napakaganda nito eh. Naalala ko yung sinabi ni Bishop. Sabi ni Bishop, kapag kumakain sa restaurant, naalala niya? Naalala niya, ang ganda, di ba? Sabi ni Bishop, nagturo daw siya, para sa hindi mga nakarinig, no? Nagturo daw siya one time sa California, sa US. UK ba o Hawaii? Hawaii. Sa US. Simula umaga hanggang gabi. Pagkatapos, siyempre, gutom na gutom. Alam mo naman tayo mga Pilipino, no? Pag hinayin, kain na eh. Doon sa restaurant na pinuntahan niya, siyempre, kung naman ang tatanungin sa'yo, Sir, what do you want to drink? Yan. Eh, gutom na gutom daw siya. Siyempre, pag gutom na gutom ka, wala ka nang pakialam doon. Kahit ano yung babadya, kakainin mo na yan. Eh sa US, meron pang appetizer,
Meron pang main course, may dessert, di ba? Tama? So sabi ni Bishop Oriel, grabe, gutom na ako, meron pang mga ganyan. Eh tayo mga Pilipino kasi, pag binabadyan, sama-sama na kakainin yan. Minsan nga yung dessert daw na pa eh. Tama? Pero dahil meron, may order eh. Talagang drinks muna, tapos appetizer. So kinain yung appetizer. Sabi sa kanya ni Pastor Juroy, appetizer, busog ka na yan, may main course pa. Ay, in-order niya pa naman yung steak daw. Maraming kwento, nakakatawa. Hindi ka antokin eh, kahit alauna, pwede eh. Kahit ang galauna, pag si Bishop talaga bumana. Grabe. So nakaka-bless. So sabi niya roon, ang appetizers, yung mga bagay na nangyayari sa paligid mo, like your work, like your possession and your position. Tama? Position mo sa trabaho, grabe, ang ganda ng position mo. Siyempre, pag may mataas kang position, marami kang possession. Maganda sweldo mo eh. Yan doon yung mga appetizers sa buhay natin. Ang main course, si God. Sometimes, mga kapatid, ang inuuna natin, yung appetizer, punong-puno ka na. Pagdating kay God, wala na. Yung main course, busog na sa appetizer. Tama ba mo appetizer yung hipon na tawag doon? Calamares? Ha? Tempura, yun daw ang binigay sa kanya. Si siyempre, gutom na gutom ka. Yung naisipin appetizer yun, kain na agad yun eh. Hindi ka pa kakain eh. Pero sa kanila, appetizer lang yun. So sometimes, ang appetizer na nangyayari sa buhay ng isang Kristiyano is yung mga things of this world. Tama? Kaya nga sabi niya, buy ka kasi ng buy. Ngayon, kailangan mag-pay na mag-pay, kaya kailangan mag-work na mag-work. Sometimes, yung work mo, nakaka-apekto na sa calling mo. Nawawala ka sa church kasi pagod na pagod ka. Nawawala ka sa church kasi dahil ng trabaho. Well, I would like to tell you something. The more na binibless ka ng Panginoon, the more na magsipag ka. Amen. Tama? Huwag maging dahilan yung blessing ng God para mawala ka. Amen. Nawawala yun because of your calling. Nawawala yung calling mo because of the things of this world. Tama? Let's be engaged by this time. Mag-engage tayo lahat. Gawin natin yung proper. At tagal ko na rito, atin ako na encounter. Atin ako ng training. Kasi mga kasama ko nagte-training. Ako hindi. I need to win souls for God. Not for Pastor Bobby. For God. Greatest commission yun. Win souls. And make disciples. Tapos na tayo sa buhay Kristiyano na nakaupo lang sa church. Come on, tapos na tayo roon. Graduate na tayo roon. This time, gawin natin yung para kay God. Sabi ko sa inyo, one day, haharap tayo sa Kanya. Haharap ka, habang nakaupo siya sa trono, nakapila ka dyan. Titingnan yung pangalan mo. What is your name? Raymond Binluan po. Hindi ko alam yun kung alphabetical by first name o last name. Kaya pag lumagpas na lahat yung milyong Raymond, wala pa, kabahan ka na. Tama? Totoo yung sinasabi ko. Before you enter the kingdom of God, meron pong book of life. Titingnan doon kung yung pangalan mo nakasulat sa book of life. And it will depend on what you believe in this life. What you have done in this life. Ngayon, kung ikaw is very active, nagsaserve ka kay God, you're doing your part. Even though marami kang trabaho, I'm doing my part. Even though may hindrances, I'm doing my part still. I'm doing my part. I'm pushing myself to serve the Lord. So pagharap mo doon, for sure, pangalan mo lang doon, hindi mo mawala yun. Di ba, sabi ni Lord, di ba sabi, depart from me, I don't know you. Lord, we cast out demons. We have so many successes. Ano sabi ni Lord? I'm sorry. I don't know you. Depart from me. Hindi lahat po nang nasa church makakapasok sa karera ng Diyos. Believe me. Amen. So kung meron palang, I don't know you, depart from me, at nagpapalaya silang demonyo, gumagawa na sila para kay God, depart from me pa, sabi ni Lord. How about yung mga taong walang Diyos sa buhay nila? Tama. Tama? Kaya sabi ni Lord, not everyone who call me Lord, Lord, will enter the kingdom of God. Those only who hear the voice of God the Father. Amen. Tama. Ngayon, lagi ko sinasabi sa inyo, napakaganda ng vision na meron tayo.
Bakit? Kasi pinupush tayo doon sa small and narrow road. Yung narrow road na yun, maaaring busy ka kapatid. Pero yung busy mo yun, hindi mo nakikita, naglalakad ka straight to heaven. Busy ka sa karera ng Diyos. Nagpapagod ka sa karera ng Diyos. Tama? Kasi things of this world, kinakain ka ng things of this world. Alam mo ba na si Satan, isa lang gusto ni Satan, makuha ka at mawala ka sa simbahan. Yan ang isang gusto niya. Laziness, katamaran, yan. Yan ang gusto niya. Alam mo, sabi ni Bishop Oriel, sabi sa amin, doon sa mentoring, alam niyo ba na maraming tao doon sa church namin, sabi niya, is umalis sa church. Sabi ni Bishop, bakit? Kasi kaya sila umalis, kasi hindi nila ginagawa yung dapat, supposed to be, na ginagawa nila sa church. Ano yun? Mantang mo pagbabasahin ka ng Bible, patinig ka ng cell group, magte-training ka pa, di umalis sila. Sabi ni Bishop, di umalis kayo. Hindi naman mawawala yung pagkapastor ko kahit umalis kayo eh. Tama? Kahit umalis sila, bishop pa rin siya. Sana kung umalis sila, babaksak yung church. Hindi naman. Tama? Bishop pa rin siya, meron pa rin dulos for Christ. Dahil ang problema lang, yung mga tao ayaw sumama, ayaw gumalaw, ayaw mag-engage. Di balik sila doon sa nakaupo lang sa loob ng church. Tama? Ito tendency pag nakaupo lang kayo, di lumindol. Lumindol, di ba? Sabihin ko sa inyo, ay sorry, napindot ko eh. Sabihin nyo, Amen! Tama? Ang lakas ng lindol, pinay-stop ko. Sabi ko, stop! Pag-pindot ko, nag-stop. Kaya magpasalamat kayo sa akin. Kundi dahil sa akin, namatay kayo lahat. Sabi ng mga member, Amen! Palakpakan pa yun. Kasi walang Word of God. Hindi nila alam to. Tama? Pag alam mo ang Word of God, hindi ka maniniwala roon. Hindi ka na babalik kinabukasan pag gano'n na salita. Tama mo ba mga anak? So dito, we are studying the Word of God. We're trying to push everyone to go to the limit to the call of God in our lives. Be involved, be engaged, so that you'll become a mature Christian. Otherwise, you will not be mature. If nakupo ka lang dyan. There is power in engagement. Amen. Tama? There is power in engagement. Mga kapatid, sabi mo sa katabi mo, there is power in engagement. Tama ba? Kasi po mga kapatid, kapag ikaw is involved, at ikaw is involved sa gawain ng Panginoon, you will never mature in your ministry unless you're involved. Hindi ka magmamature. Kaya kailangan involved ka sa ginagawa ng church. Anong ginagawa ng church? Nagte-training tayo. Tama? So sumama ka. Yung mga nag-order ng life class, nasa kumain, sino nag-order ng life class book? Ipinakita na yun doon sa conference. So kung nag-order ka ng life class book, ito na yung chance mo para magbayad. Tinatanong na ako. Sabi, Pastor, yung mga order nyo. Ano mo ba, Dubai at saka Alain, bayad din sila? Nasaan yung bayad natin? Bayad na ba Gabriel? Ilan bayad sa'yo? Yan. Yung mga hindi pa nagbayad, please, I beseech you, I beg you, magbayad ka na. Mga kapatid, yung life class na yon is 37 dirhams lang. Napakaganda po pag nag-life class tayo. Sabi, life is a class. Without the class, you don't have life. Doon tuturuan tayo doon ng leksyon. Napakaganda po ng life class na pag-aralan ng mga leader yon. So, bumili po kayo noon. Buhay niyo yun. Nababaguhin ng Diyos. 37 dirhams, gabi nakakabili ka nga ng iPhone X10. 3,800, 5,000, nakakabili ka. Cellphone mo, pakiganda-ganda. Bible, hindi ka makabili, grabe. Tama? Amen po ba? So, kailangan po namin yung bayad nyo para po doon, ha? Okay, so balik tayo, matatapos na po. Okay? So, ito po yung problema natin. Gustong-gusto natin mag-push para mag-serve, pero po, meron ganito. May creditor na kumakatok sa buhay mo. Sino yun? Yung mga kaibigan mo,
Yan. Yung mga boyfriend mo na punta rito, yung girlfriend mo na ayaw kang papuntahin. Tama? May church ba roon? Marriott yun na, paano nagkaroon ng church? Tama po ba? Yung mga hindrances, ano yung mga hindrances? Kaibigan, happenings, lakad dito, lakad doon. Yan yung mga kumakatok sa atin, no? Kumakatok, mga creditors yan, para kunin ka papalabas. At sasabihin ko sa inyo, wala ibang planong demonyo sirain ang buhay mo. The thief doesn't come except to kill, steal, and destroy. Patayin ang kasayaan mo, nakawin ang kaligayahan mo, wasakin ang buhay mo. Yun lang ang gusto ng demonyo. Tama? Tingnan nyo. Meron ba nakulong dito na dinalaw? Di ba magkakasama tayo sa inuman? Tama? Magkakasama tayo sa lahat ng ginagawa natin. Ngayon nakagawa tayo ng problema, dinampot yung dalawang kaibigan mo, nakulong. Dinalaw mo? Hindi. Kasi ang gusto ng demonyo, doon ka lang. Walang dadalaw sa'yo doon. Ang dadalaw sa'yo doon, yung mga taong may takot sa Diyos. Di ba napapansin yun? Pababayaan ka doon, walang dadalaw sa'yo doon. Ang gagawa lang ng paraan, kung kasama ka sa church, yung mga kasama mo sa church. Yung mga friends ko sa labas, masaya lang yun kasi may happenings. Pag wala ng happenings, wala na. Kaya nga happy ka eh. Kasi may happenings. Tama? Subukan mong tawagin mo kay inuman mo, maglilipat ka. Subukan mo lang. Brad, maglilipat ako eh. Ay, paso ako eh. Hindi sasama maglipat yan kasi sa happenings lang maganda. Pero pag buhatan na wala na yan. Tama? Sino tutulong sa'yo? Yung mga kasama mo sa church. Sino tutulong maglipat? Tama mo ba? Naintindihan niyo sinasabi ko sa inyo. May mga tao na hahatakin ka pa palabas. Kukontrahin yung ginagawang pagsaserve kay God. Just ignore them. At ulitin ko ulit sa inyo, kung nagiging dahilan yung trabaho mo, ipag-pray mo kay God, Lord, bigyan mo ko ng mas magandang trabaho. At mangako ka. Ako narinig yung testimony ko, di ba? Sabi ko, Lord, gusto kita pagsilbihan. Bigyan mo ko ng magandang trabaho. From 12 hours a day, 7 days a week, tinanggal niya ako roon. Ilagay niya ako sa 5 hours, 5 days a week, 8 hours a day. So nagpatuloy ako, naglingkod ako. Dumating yung next trial ko. Ano yung pinakamabigat? Tinanggal ako roon. Nilagay ako doon sa kailangan humanap ako ng maraming pera para kumita ako. Kasi yung dati ko sweldo na doon, bumaba ako doon, kasi yung pinag-pray ko, hindi ko alam, na yung opening pala roon, 2 taon, ganun ang sweldo. So, tingnan nyo mabuti. Yung dati ko sweldo na around 7,000 na noon, nawala. Pagkatapos nag-pray ako, sabi ko, Lord, gusto ko dito sa company na to. Kasi pinalitan ako ng localization. Sinagot ni Lord yung prayer ko, nilagay ako sa company na yun. Pagdating ko ron, yung sweldo pala liit. So, kailangan habulin mo yung sweldo ko before para makabayad kami ng mga loans, mga utang namin. Tama? Are you with me? So, ginawa ko ngayon, kailangan ko magtrabaho from 5 o'clock in the morning hanggang late night para lang mahabol ko yung pera yon. At minsan, sumusobra pa, praise God. Pero ang tanong, elder ako no, head ako na evangelism, music team pa ako. So, paano yun? Isipin nyo ha, paano yun? Wala akong pera, kailangan ko maghabol ng pera, pero may training ng 6 o'clock. Pagkatapos may practice ng music team. Pagkatapos may evangelism pa kami. Hayo dito, hayo doon. Anong gagawin mo? Kailangan mo magtrabaho na mahaba. Kaya niyo ginawa ko for 2 years? Kapag may gawain, umuwi ako ng maaga. Diretso ako sa gawain. Pinapasok ako ng Friday, paglipat ko roon. First time ko, iyak ako na iyak. Sabi ko, Lord, bakit dinala mo ako rito? May pasok pala ng Friday. Alam mo sabi sa akin? Yan ang hiningi mo. Remember, yan ang hiningi mong trabaho. Yun nga hiningi ko. Talaga yun ang hiningi ko. Nung pinapasok ko ng Friday, nung ginawa ko, boss, kailangan ko mag-church. Hindi ako pwede mawala sa church. Ang church namin, 1:30, sir. So, hindi ako pwede pumasok ng 10 o'clock in the morning hanggang hapon. Sir, pwede ba ako lagay sa panggabi, sa panghapon? So, nilagay ako sa 3:30, yung pinakalas ng Friday. So, tutugtog ako ng 1:30 hanggang sa 1/4 ng message, diretso na akong pasok. Ginawa ko yun. Tinaray ako ni Lord for 1 year and 7 months. Ganun lang lagi.
Pero would you believe na dahil sa overtime ko na tuwing may pasok, tuwing may gawain, andun ako, hindi ako nawawala? Sa 1 year and 7 months, hindi ako nawala. Kasi ang problema natin ito, may trabaho, kailangan ko ng pera. Pastor, hindi mo na ako pupunta dyan. Cell group leader, hindi mo na ako pupunta. Bakit? Kasi kailangan ko mag-part-time, kailangan ko magtrabaho. Saka na yung gawain ng Panginoon, kailangan mo pera. Hindi natin na-realize, ang hinahabol mo, yung blessing, hindi mo hinahabol yung blesser. Yung blesser ang habulin mo. Ganun ang ginawa ko. Yung pala na-realize ko, for 1 year 7 months, ililipat pala ako dito, ibabalik ako, ipopromote, mas maganda sweldo, binalik ako doon sa kumpanya niyo, tinawagin ulit ako, grabe, miracle yun. Walang tinanggal doon ang binalik. Binalik ako, tinawagan ako, promotion. Tapos sa Abu Dhabi ako nilagay. Na-realize ko na yung 1 year and 7 months, training pala yun dahil magtatayo ng church dito sa Abu Dhabi. Paano kung inuna ko yung trabaho? Paano kung inuna ko yung pera? Kasi kailangan ko ng pera. May gawain, Pastor, hindi mo na ako attend kasi ano mo naman, nandito lang yung sweldo ko. Kailangan mag-gabol kami, meron akong loan, meron akong utang. Kailangan ko ito, Pastor. Hindi mo na ako pupunta dyan. Magbitaw muna ako, bitawan ko muna yung ministry. Kasi gano'n nangyayari sa atin eh. Kapag meron na tayong problema, iniwanan mo, ministry. Pastor, hindi mo na ako attend kasi meron akong pinagdadaanan ngayon eh. Bakit yun ang may bitawan mo? Unahin mo yung ministry. Kasi dumadaan ka sa problema. Mas unahin mo yun, huwag mong bitawan. Mali eh, mali ang thinking talaga. Tama? Alam niyo, minsan, meron kayo nakikita na ang pangit na nangyayari sa buhay mo. Pero hindi mo alam, God is in control. Kinokontrol ka, tinetest ka, tinitingnan kung hanggang saan ka. Kasi meron siyang gagawin na mas malaki sa buhay mo. Tama? Ang muna natin sinusurrender yung cell group. I left the group na ako, dami trabaho eh. Na, Sister Lorella, lagi na lang ako pinagsusulat ng ng devotion na yan. Ang dami-daming training. Left the group na lang ako. Di na wala ka na sa church. Ngayon, hindi mo alam, ang ginibak mo, yung royalty mo from heaven. Yun ang ginibak mo, hindi mo alam. Kasi nadadala ka doon sa mga bagay na umahatak sa'yo. Hindrances yun. Napakitanggal mo nga yan, bigyan mo ako ng verse. Matatapos na tayo. Kasi po hindi ko natapos eh. Nasa conference kasi tayo. Bigyan mo ako ng verse na. Bigyan mo ako ng verse. From Job 36:11. Please. Sige po, tingin itong verse na to. Last 3 verse tayo. Tingnan nyo. Huwag tayo magpadala doon sa tawag ng mundo. Okay? Magpatuloy tayo. Sabi rito, if they listen and serve Him. Lagi mo kayo yung NLT na, NLT. NLT, meron ko NLT dyan. Ito, if they listen and obey God, they will be blessed with prosperity throughout their lives. All their lives will be blessed. Tingnan niyo yung verse na yan. Past tense na yung blessed. If you will just listen and obey God. Tama, word of God yan, Bible yan mga kapatid. You will be blessed with prosperity. Sabihin mo prosperity. Ano yung sabihin ng prosperity? Ibig sabihin niya, kahit wala kang boyfriend, okay lang. Kahit wala kang girlfriend, kahit nagdalagang pinata ka pa, okay lang yan. Because I'm prospering throughout my life with God. Tama? At sabi niyan, all the years will be pleasant. Wow! Pero merong inunang sinabi, if you will just listen and obey God. If you will just listen, win souls, and make disciples. Obey God to be a leader of leaders. Kasi nandito ka, ito yung ginagawa ng church, kaya kailangan sumunod. You need to obey what we're doing here. Tama? Huwag po natin unahin yung makamundong bagay, mga kapatid. Okay? But tingnan nyo. Sabi po sa Isaiah 1:19. Kino ba Isaiah 1:19? Ito pa, tingnan nyo mabuti itong mga verses na to. Isaiah 1:19. Ano sabi dyan? If you will only obey me, you will have plenty to eat. Alam mo na, nandito ka? Alam mo na, nandito ka sa bansa? Yung wala kang makain kasi wala kang trabaho? Nandito ka sa bansang to. Alam mo ba noon, sa totoo lang, alam ni Pastora Grace, alam ni Christina mo yan.
Noong ako po nilagay doon sa sweldong gano'n lang kaliit, hindi na kami nagkikita niyan. Nag-aaway kami palagi. Alam niyo kung bakit? Alis ako na alas 5 na madaling araw, uwi ako alauna ng madaling araw. Kasi kailangan ko pumasok ng umaga, first shift, hanggang gabi yun. Tapos pag may gawain, magpapaalam ako. Lalabas ako ng 6 o'clock. Pero ang diretso ko nun sa gawain, hindi ako uwi. Alam niyo na, sa gawain ako. Sinasabi sa akin, ba't nandun ka? Hindi ko muna uwi, hindi na tayo nakikita, hindi na ganyan, bla 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 bla. Ibig sabihin, nagalit ang asawa, di ba? Ganun lang. Nagre-reklamo. Huwag ka mag-overreact, mami. Kaya pala. Okay? So, ganun kasi yung mga asawa natin pag di tayo umuwi, tama? So, gusto ko sabihin sa inyo, inuuna ko yon because hindi ko inuuna yung trabaho kasi wala kami makain. I'm still obeying God because ang sabi ng Bible, you will have plenty to eat. Tama yung ibon niya na hindi naman nagtatrabaho, kumakain, ikaw pa kayong tao na kinarate ng God. Tama. Bakit mo unahin yung mga part-time mo? Unahin mo yung trabaho mo, yung part-time, wag. Hindi mo naman visa yan eh. Yung visa mo, unahin mo. Oh. Naintindihan niyo yung part-time sa regular job. Yung part-time, pwede mo takbuhan nyo. Pag regular job, okay lang. Pero yung choices mo pa rin nandoon. Kahit na late ka nang uuwi, pero gusto mo umaten, pwede. Kasi pag ang thinking mo, late na ako uwi. Pero isang oras ka lang late, pwede pa umabol. Pero pag sa pagod ka na, hindi ka na talaga darating. Tingnan niyo mabuti yung mga verse na yan. You will just obey me, you will have plenty to eat. Sino sa inyo gusto may plenty sa lamesa? Lahat tayo, di ba? So just obey God. Tingnan nyo, meron pa dito, yung sa 12, Job 36:12. Sabi kanina, i-bless ka niya, pero pagdating sa 12, tingnan yung 12. Sabi dito sa 12, kanina 11 yung binasa natin, di ba? Tingnan yung 12, but if they refuse to listen to Him, they will be killed by the sword and die from lack of understanding. Tingnan nyo, kanina sabi, i-bless ka niya, lagay mo 11 na, pagtabihin mo nga, 36, 11 to 12. Gusto nyo makita nyo to. Tingnan nyo mabuti to. 11 and 12, pagsamahin mo. Tingnan yung pagkakaiba. If they listen and obey God, they will be blessed with prosperity throughout their lives. All their years will be pleasant. But, if they refuse to listen, ayan ang kasunod. Kasi mga anak lang yung tatandaan, may calling ng God sa buhay mo. May tawag si Lord sa'yo. Nandito ka for a purpose. Hindi tayo i-bless ni Lord. Nakaupo ka lang dyan. Tama? Kung gusto pagpalain ni Lord, bless mo siya. By your serving to Him. Last verse. Genesis 17:1b. Yung, bakit may B? Kasi may A. Yan. Alam niyo na ha? Oh, yung 1b. Serve me faithfully and live a blameless life. Kasi sabi ni God Almighty. Genesis 17:6. Tingnan mo 17:6. 76. Habang blameless life ka, ang sabi nito, I will make you extremely fruitful. Your descendants will become many nations and kings will be among them. Nakita nyo, gagawin ka niyang fruitful kung uunahin mo siya sa buhay mo. Alam niyo po ba, I never imagine na sa dami na nasyarang ko ng gospel, all glory to God, meron na po doon 5 pastor na pala. Kala ko ano lang sila, 3. Meron pa palang 2 na nakita ko sa Dubai, yung mga meeting namin doon. 5 na pala silang pastor. Kita mo, and kings will be among them. Yung mga nasyasyalan mo, hindi mo alam ginagamit ni Lord. For His glory. Pag naging extremely fruitful ka, your descendants will become many nations. Kahit na wala na sila doon sa church sa pinanggalingan namin, pero ginagamit sila sa iba-ibang simbahan ngayon. Tama? At kahit na alam mo, na all glory belongs to God. Alam ni Lord na ikaw yung ginamit niya for those people. Amen. Alam ni Lord na nasave yung mga yon dahil ikaw yung nag-effort na share sila lahat. Amen. Tama? Narinig niyo po ako? So, babalik ko kayo doon sa kwentong, music tape, punta tayo doon. Babalik ko doon sa kwentong, sabi ni Pastor Cesar, what do you want to happen in your life? And when do you want it to happen? Tama? Naisip niyo ba na one day sasabihin mo, Lord, gusto ko
na magkaroon ng 144. Gusto ko na mag-close ng 12 at yung mga 12 ko magkaroon ng kanya-kanya cell group pagdating ng December 2020. Diba? Tatanungin ko kayo ngayon, ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo at kailan mo gustong mangyari yan? Sabi ni Lord, seek me first in my righteousness, and all the desires of your heart will be given to you. Kailangan pag may tanong na gano'n sa'yo, yun muna para kay God. At si God ang bahala sa'yo. Tama? Are you with me? Now, as we worship God right now, I want you to stand. I want you to stand. Come on. I want you to say this. Close your eyes, please, everybody. 333. Close your eyes. I want you to close your eyes. Tatanungin kita ngayon. Tatanungin kita ngayon. Kung halimbawa si Pastor Cesar ang sarap natin, o si Lord ang magtatanong sa'yo. Sabi sa'yo ni Lord right now, ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo at kailan mo ito gustong mangyari? Come on, I'll give you like 1 minute right now. Just talk to God. Ano yung gusto mong mangyari? What do you want to happen into your life? The Lord's message right now is for you to be engaged, for you to be involved. Engage in His ministry. We will not only walk by faith, but work by faith. We will work hand in hand to push the kingdom of God in our lives. Na yung mga first-timers natin dito, first-timer po kayo, just listen to this. Ano yung gusto mong gawin sa paglabas mo sa hall na ito? As a person, and you heard the message today, ano yung gusto mong gawin sa buhay mo once you step out of this room? What do you want to happen in your life? Do you want really to know Him and one day to serve Him? Or you will just ignore what you have heard right now? Sa mga kapatid po na nandito sa church na ito na, I want you to talk to God right now. I want you to ask Him and I want you to tell Him, ano yung gusto mong mangyari? Sa personal mong buhay, sa calling mo kay Lord, at kailan mo gustong mangyari ang mga bagay niya. Father in heaven, tonight, we are so thankful, Lord God, that you have reminded us that we need to be engaged in the ministry that you have started. In the ministry that you have started when you were here on earth. Father, you have 12 disciples with you. You trained those 12 disciples of yours. And right now in this church, Lord, as we follow what you have done, as we follow you as our role model, as we follow you, Lord God, as our God and Savior, help us to train other people. Help us to be an instrument. Help us to be a vessel of blessing to those people around us. Help us to be used for your kingdom's sake. Make us a person that you want us to be from this day onwards. Father, we know that the devil is around us, that the enemy is trying to snatch us from the calling that you have given us. Father, bigyan niyo kami ng pagkakataon, Panginoon, na makilala pa kayo lalo sa buhay namin kung kami pa yung mga first-timer o second-timer sa church. Bigyan niyo kami ng chance na makilala pa namin kayo, Lord, at malaman namin yung plano niyo sa buhay namin, sa mga pamilya namin, Panginoon.
Pero Lord, kami na matatagal na rito, Panginoon, I pray na bigyan niyo kami ng desire to do what is good for us. To do the calling that you have given us. To fulfill the greatest commission through this discipleship system that you have given us. Lord, we want to use the process that you have given us. The process of winning, discipling, consolidating, Lord God, discipling and sending people. Lord, we want to do that. Put it in our heart for us to do the will of yours. That the day you started your ministry here in this earth, you have trained 12 people, and those 12 people continue to do your will. And it will not stop to us. It will not stop to this church, Lord God, because we want to push. We want to fulfill the calling that you've given us. Amen. Lord, we know that there are so many more Filipinos around us in this place na pwede namin dalhin sa inyong paanan, na pwede namin matulungan, Panginoon, for them to know you, for them to have an opportunity to have an eternal life. Father, there are around 697,000 618 Filipinos in UAE. And here in Abu Dhabi, there are more than 250,000 only in Abu Dhabi. Lord, if we will just walk and follow you, the number that we have right now is just so small to compare on the number of Filipinos we have here in Abu Dhabi. Lord, I pray that you will put in our heart to win those people and bring to your feet, for them to know you, for them to know your word, for them to know your promises. Hold their heart, Panginoon, and use every one of us. Bring us to those places. Bring us to those people. Lead us to those places, Lord God, for us to ever imagine, Lord, to bring them in this place, for us to worship you and to glorify your name. Panginoon, huwag niyo kami bigyan ng kayamanan na hindi namin kayang hawakan. Huwag niyo kami bigyan ng mga trabaho na magkakaroon ng hindrance sa pagsisilbi namin sa inyo. Kung bibigyan niyo kami ng trabaho maayos at maganda, bigyan niyo rin kami ng oras, Panginoon, to serve you. Bigyan niyo kami ng wisdom, Lord God, for us to choose what is right and wrong, for us to believe in your promises, na hindi po imposible ang gusto niyong mangyari sa buhay namin. We just need to obey you. We just need to be engaged for us to mature as a Christian. Kaya po sa gabi ito, Panginoon, as we worship you, as we bless your name, I pray, Lord God, that you will help us to fulfill the calling that you have given us. I want you to point out your two hands above heaven. Come on. Raise up your hands, top your hands above heaven.